Okay, may hapong tanan. Salamat tayo sa magkatusan na niya karon. Salamat sa akong bisita. Salamat kay Helen nga gidala niya yung mga amiga. Mga maestra dahil nas balangasan dahil. Sa ito pa, akong mga anak dahil mas balangasan ng eskwela. Tanan. So, usa sa akong mga anak, basta ang iyang ayaan mo yung maestra first week siya. So, kahapon atong activity padayon ka sa akong Bible study. Kana akong Bible study hano. Wala sila mga prominent family na sa San Pablo. Kanya ito sa kamay pa ko, ang iyahang linikanan municipal treasurer na sa San Pablo. So, Mississippi pa rin sa una, kay Lunggo ka na iyang umahan. Adihan yung moving doon sa Simbahan, sa first set. Ito iyang umahan. So, sila diha sa San Pablo, murag naka-during property sila siguro yung tamang kubra 20 hectares. Sila. Nakuha na lang na sila, mga duha na lang kay Son habilin. Now, gusto na yun na sa simba. Galing kay wala pa rin magpakaw. Ikalakaw. Dayon, pag kumana ng Bible study, no? Maghatag ng offering. Hindi ko, sige lang na, kanay yung offering. Hatag na po na, putang ako ng offering bag. So, yung anak na kung yung Bible studyhan, na medyo na nakuha na sila ba, na init na yun sa pag-alaga sa Ginoo. Muna hulog sa ibaran nila. Then, padayon akong distributed trucks kahapon dito ta sa Boulevard, si Jim the Drive, upan si Jim Bot, na si Labcheng, Jok, si Jik, si Tome. So, daghan may trucks na hatag. Hanggang kadaghang tao dito hapon kay mga panahon. So, ato lang kay gamay na lang yung kaya itong trucks. Pag-upgrade, tapos siguro tayo na yung kung paagamin niya siya. Mangita tag mga trucks siguro mga atong ipapret. Diba siguro kaya mahal na, siguro tayo. So, mauna atong mga activities lang. Salamat po atong Wednesday. Daghan lang na limbad rin. Mga Margaha family na pati mga nalipa diri atong mga suo na to nga lugar na nakasimba din simba o pasalamatan na abin mo ulag kang musimba Wednesday lipay kita lipay ka na pastor ka na kang Ginoo lipay ka ng Ginoo daghang musimba. So, ang atong mensahe atong Wednesday is our conviction about the Bible. Kung atong mensahe atong Wednesday. Okay, so, yun ang gugay. Usahon natin dito magtubag. Deuteronomy chapter 26, 1 to 11. Okay naman na? Okay, I read verse 1, I read verse 2, tamanta sa 11. And it shall be, when thou art come in unto the land which the Lord thy God giveth thee for an inheritance, and possesses it, and dwellest therein. Verse 2 all. Thou shalt take the first of all fruit of the earth, which thou shalt bring of thy land, that the Lord thy God giveth thee, and shalt put it in a basket, and shalt go unto the place which the Lord thy God shall choose to place his name there. Verse 3, and thou shalt go unto the priest that shall be in those days, and say unto him, I profess this day unto the Lord thy God, that I am come unto the country which the Lord sware unto our fathers for to give us. 4. And the priest shall take the basket out of their hand, and set it down before the altar of the Lord thy God. Verse 5, and thou shalt speak and say before the Lord thy God, is Syrian ready to perish
was my father, and he went down into Egypt and sojourned there with a few and became there a nation, great, mighty, and populous. Verse 6 go. Verse 7, and when we cried unto the Lord, God of our fathers, the Lord heard our voice and looked on our affliction and our labor and our oppression. Verse 8 go. Verse 9, and he hath brought us into this place, and hath given us this land, even a land that floweth with milk and honey. Verse 10 go. And now behold, I have brought the first fruits of the land, which thou, O Lord, hast given me. And thou shalt set it before the Lord thy God, and worship before the Lord thy God. Verse 11, kinatalang really read. And thou shalt rejoice in every good thing which the Lord thy God hath given unto thee, and unto thy house, thou and the Levite and the stranger that is among you. Ako ka. Amahan ng malungit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat kay Amahan sa batang usanan niya karon. Salamat Ginoo sa mga kalihukan na mong gapong adlaw. O salamat kay Ginoo nga ani-ami gitagaanin mo ni privilege na makaduol sa imong trono sa grasya. Salamat Amahan sa imong kaayo diri kanamo. Ug nini nga kahaponon tagay gahom ang pulong kini mong ulipon tagay isusulti wala ni kahibalo. Kung ipangamuyo nga ikaw lamang Ginoo maghatag conviction kanang tanan sa imong pulong. Abuga ang mga evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ. O kamo ni pangamuyo na ikaw lamang ang magbakliwala karon. Amahan, behold hindi Ginoo. Among ni pangamuyo na ikaw magtabong ka mo sa bilid mo rin magdugo. Amahan, kinamong pag-ampo, pangaliw po kanino, isalin na magdalang Jesus Christ, among bugtong personal naman luwas. Amen. Okay, nito ta. Ang ato mensahe karon ang uluhanan niya the sacrifice of biblical worship. Ikatulong na siguro ni Domingo karon nga nagtuon ta kung unsa gyud ning biblical worship. Kanang magsimba ta pinaagi sa Biblia. Pinaagi sa Biblia. Part 1 pa niya siya, part 1. Kay atong istabihan ni siya kung atong hudton ang 1 to 11 taas kayo so hindi na po maayo taas kayo ito mensahe. So in our last study on the theme of worship atong mga tulo na siguro ito katulong na rin Domingo atong i-consider ang first mention about the word worship. Sa tibok Biblia, ang word worship na mabasa na to first time sa Genesis chapter 22. First time gina siya. So, in that passage, ato nakita ang biblical worship in action. Sometimes si Abraham willingly gi-offer niya ang iyang bahandi sa iyang kasing-kasing nga mao ang kaugalingon gud niyang pinangga ang anak si Isaac. So, gi-offer niya na sa dito sa labing gamhanan ng Dios. Now nakaton ta nga ang pagsimba is all that we are. And we are just reacting to all that God is. Ni-react lang ta sa unsa ginang Ginoo. Today, I want to continue to talk about the meaning of worship. I want to see that biblical worship always involves an element of sacrifice. Not an element of sacrifice.
sa kinatibukan na siya, worship is a gift we give to God. Worship is a gift we give to God who save us. Kisang nagluwas ka na to, gikan sa atong pagkagapos na to sa sala, o gikan atong nawala pa ang atong kalag, dili pa save. So, let me remind you, or let me remind us, that worship is a distinct method of approaching God. Lahig ini siya nga pamapaagi pag duol ko sa Diyos. Worship is different from prayer and praise. You see, patay na, worship is different from prayer and praise. Now, prayer and praise may contain worship, but by themselves, they are something altogether different. Dahil ko na siya. Prayer is the obsession of the soul with its needs. Kapag ampo, mauna ang pangandoy sa atong mga kalag, sa atong mga kinahanglanon. Ang prayer, mingon, kung may musod, mag-prayer ta, mag-apo ta, mingon ta, Lord, luwas ako. Mauna ang prayer. Mingon ta, Lord, tagaay ko nini. Now, prayer asks for the things the soul desires. So, ang pag-ampo, ng hanyo ta sa Ginoo sa mga butang gitinguha sa atong mga kasing-kasing. O walay maksayo pa na. There is nothing wrong with that. It is what is the command of God, ang iimbitar ta sa Ginoo nga buhatan ni. Now, on the other hand, praise ang pagdaig sa Ginoo is the obsession of the soul with its blessings. Ang pagdaig mauna ang pangandoy sa atong kalag uban sa panalangin. Ang praise, kung mo praise ta, mayon ta, thank you Lord for all that you have given me and done in me. So, kung mo praise ta, mayon ta, thank you for your gifts. Thank you for your gifts. Now, there is nothing wrong with vocal, visible praise. Mando na sa Ginoo, diri ka nato ang atong buhaton, o kung atong buhaton na napasidungga nato ang atong Dios. Besides that, God is infinitely worthy of all the praise we can give to our God. So, infinitely worthy ang atong Dios. So, ato lang i-define ang prayer, ato lang i-define ang praise, kani worship. Worship is the obsession of the soul with God Himself. Ang pagsimba mao na ang pangandoy sa atong kalag uban sa Dios mismo. Mismo sa Dios. Worship's focus is not on its help or its blessing. Worship's focus is on God alone. Mga pagsimba. So, worship says, mao niya ang isulti kung mag-worship ta. Ngayon ta, Lord, thank you for who you are. Thank you for being holy. Thank you, Lord, for being loving. Thank you, Lord, for being merciful. Thank you, Lord, for you are a saving God. Thank you, Lord, because you are very powerful. Uban pa. Now, our knowledge of Him should cause us to bow before Him. Ang atong kahibalo, diha sa atong Ginoo, mao na hinungdan nga muyugbo ta sa atubangan sa Dios sa pagpaubos nga
pagsimba. Pagkaupos ng pagsimba. When we first come to Jesus Christ for salvation, natong panahon nga may duol to sa Ginoo ni Ginoong Hesus alang sa atong kaluwasan, gihimo nato na pinaagi sa atong pag-apo. When He saves our soul, natong panahon nga giluwas to sa Ginoo, we are thankful and we praise Him for all that He has done for us. Now, as we grow in Jesus, samtang nagatubo ta sa atong kahibalo diha ni Ginoong Hesus, pinaagi sa pagbasa nato sa iyang pulong, then nakikinabi ta sa atong Dios, pinaagi sa atong pag-ampo, we come to know Him, may duol ta kaniya sa pagkahibalo niya, then ato siyang gidayeg nato ang Dios even more. He becomes more precious to us as the days go by. So, mauni ang nahitabo nato. So, in the beginning, sa pagsugod pa, bago pa tayo na-save, we do not know all that much about God. We do not know all that much about Him. As the days and years go by, we learn more about Him. And He becomes increasingly precious to our hearts. Now, maparihas ba itong katubang usa ka Shulamite woman? Usa ka mahimo ba maparihos atong Shulamite woman? Mabasa nato in the Song of Solomon. Ano nga Shulamite woman in the Song of Solomon? He declared that God is the chiefest among 10,000. Muna iyang isulti. Ako na sa verse. And she proclaimed that God is altogether lovely. Muna ang iyang isulti niya sa verse 10 sa ang akong hinigugma puti o pulahon. Ang pinakalabaw sa 10,000. Kaya yan yun. Verse 16, ang iyang baba pinakatamis. Oo, siya sa katibukan makapahigugma. Kini mao ang akong hinigugma o kini ang akong higala. O babaeng mga anak sa Jerusalem. Yan ang isulti sa mga babae sa Jerusalem. Now, kani atong mga kalag Paul gisulti ba ang mga pulong ni ay mga pulong sa usa ka songwriter nga iyang mauni ang gipanulat o sama niini ang tinguha sa atong kanan. Okay, mauni ang isulat to. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the great shepherd, the rock of all ages. Almighty God is He. Bow down before Him and love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. Amen. This is a picture of biblical worship. Mauni ang hulagway sa biblical worship. The Lord Jesus Christ laid down His life to save our souls. Si Ginoong sa Kristo, iyahang kasing-kasi ang iyahang tibuok, lawas, kalag espiritu, nagpalansang siya sa cross, ang iyang kinabuhi
tuwa dito, nag-anto siya dito, ang iyang tuyo, maluwas lang ang atong mga kalaki. But our relationship involves more than that. Ang atong relationship nato sa Ginoo involves sobra pa na. He is not only our Savior, dili lang si Ginoo Jesus atong manluluwas, but He is also our friend. He is also our friend. He is also our bridegroom. He is also our companion every day we live. The one who supplies our needs. Ang usa kinsa nag-supply sa tanan atong mga kinahanglanon. Atong mga katambag, our counselor. Atong giya, our guide. And our guardian. And so much more. And so much more. God has given us the gift of salvation and eternal life in Jesus Christ our Lord. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, ang worship, kada pagsimba, worship is our gift back to Him for all that He has done for us in Jesus Christ. Mauna ang simpag-simba. Okay, so, with all of that in mind, I want to consider what the passage before us has to say about biblical worship. Ito ito ibasa ganina, Deuteronomy. Now, this text, katong Deuteronomy, this text is a call to worship for Israel. In this passage, God is instituting the feast of the first fruit. Ang Ginoo, iyahang gitukod ang pista sa mga pirmirong mga bunga. Feast of the first fruits. When they were settled in the land and began to reap the harvest. So, nato panahon nga, tuan na sila, nagpuyo na itong yuta nga gisaad si Ginoo, then nagsugod na sila, nagkuha na sila sa ilang harvest, ilang kuhaon tong first portion and bring it to the Lord as an offering of thanksgiving and worship. Maunin niya sa feast of the first fruits. Now, in these verses, God tells His people how they should approach Him. At itong nga versikulo ha, ang Ginoo nagsulti siya mga katawan kung saan nila pagduol sa Ginoo. One of the lessons that comes out of these verses is that biblical worship always involves sacrifice. Biblical worship always involves sacrifice. So, I want to share a few thoughts that present themselves to us in these verses. I want to preach about, muna itong isahe, the sacrifice of biblical worship. Tapos kaya introduction, no? Muna itong isahe, the sacrifice of biblical worship. Now, this passage has something to say about the worshipper's appreciation, about the worshipper's approach, and the worshipper's adoration. Pero karon ang atong part 1 niapat na sa worshipper's appreciation. So, let's look at the truths together today. Tanaw na to ng mga kamatuoran, kita tanan magtanaw na. Number 1, the worshipper's appreciation. Ang paghatag o pag-guide sa Ginoo. Now, samtang ang Israel, gitawag nga sila musimba, gipahinumduman sila nga ibutan nila sa una-una nga gusto sa Ginoo nga mauni ang una-una nga inyong ipa-occupy sa Ginoo sa ilang mga kasing-kasing sa tinuod gyud nga worshiper, sa tinuod nga magsimba. Biblical worship is far more than just gathering together. Balik ko. Biblical worship, ang pagsimba, pinais-pulong sa Diyos,
dili lang ni kay magtapok ta kita tanan, dayon mo awit tag pila ka mga awit, dayon mo ampo tag mga hamubo nga pag-ampo, dayon iwali ang pulong sa Dios gamay, then ulit dili yung anak. Biblical worship has its foundation a heart that is filled with love for Almighty God. Balik ko na ako. Ang pagsimba nga pinag-ispulong sa Dios, doon na ni pundasyon sa kasing-kasing nga puno ni sa gugma nato sa atong laping gamahalan ng Dios. O sa unsa iyang nahimo dili ka nato. Unsa iyang nahimo dili ka nato. Now, the children of Israel are told to approach Him with appreciation of the wonderful things He has done for them. So, consider what the true worshiper is to have in his mind and as he approaches God. Number A is for His redemption. Mauna ang gusto sa Ginoo nga mauna ang imong nasa mo kasing-kasing kung unool ka nako. Hinumdumi iunsa ta ka pagbuka. Okay, for His redemption. Now, the Israelites is to come before God and offer thanksgiving for how God has worked in the lives of His people. The worshiper is to be thankful for how God brought His people from nothing, and has given them everything. Ihatag sa Ginoo ang tanan. Now, the worshiper is to be thankful of how God moved in power to deliver His people from His bondage. So, gusto sa Ginoo nga mahinumdo mo, giunsa mo nako pagpagawas to sa Egypt. Grabe diya ito, kahit yung kasing-kasing sa pero, dili ilusunod ang pero mga pagawasan mo, pero gitagaan niya 10 plagues ang naso sa Egypt, hantod katapusan, gipagawa sila. Maunay gusto pa hinumdum sa Ginoo at itong mga Israelites kung musimba sila. So, the worshiper is to remember that he has been redeemed by the blood of the Lamb. Katong mga Hudiyo, ingon ang Ginoo, kung muduol mo nako, kinahanglan mahinumdum mo nga kamo gilukat mo nako pinaagi sa dugo sa usa ka karnero. Ano sa manitabo katong Passover? Kaya kahinumdum mo siguro sa Passover, ng Passover, instruksyonan sa Ginoo si Moses, ang tanang balay ninyo, mag-ihaw mo o kanang tambok kayo nga karnero. Dayon, kuhaon ninyo ang dugo, dahil iputang niya sa luro ninyo, dahil kuhaon ninyo, magkuha mo panapton, iputang sa ibabaw, iputang na skillet. Kaya, unyang gabi musoroy ang angel, pagtanaw sa portahan, nga wala itong dugo, ang kamangkulangan nga bata, ang pamilya patay. Pero, pagtanaw sa Ginoo, ang portahan na ay dugo, mo labay lang siya, munang Passover. Ingon ana ang gihimo sa Ginoo. Hinumdum ni. Wala gingon sa Ginoo, hinumdum ni unsa gihimo nako, mabasa na to na Exodus chapter 12. Now, the same blessing has been given to every redeemed child of God in Christ Jesus. Ato na ni. The same blessing has been given to every redeemed child of God in Christ Jesus. We were born into the slavery of sin. Kita, we were born into the slavery of sin. Pero ato ilang kinibasahon kay listen, yung istorya ta o 1 versikulo. Ephesians chapter 2, 1 to 3. Kaboy basaan na Ephesians chapter 2 verse 1. Ready. Verse 2, go. Wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air,
Verse 3, go. Okay, panayon ng tali. Ako lang yung balikan. John chapter 8, 44, go. We are your Father in heaven, and the last and your Father in you. He was a murderer from the beginning, and the Lord not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and a liar. Tumaw na itong kahintang kanyato. Muna itong kahintang kanyato. Ingon si Paul, in the book of Ephesians. O kamo iyang gibuhi, kinsa kanyato mga patay, diha sa mga kalapasan, sa mga sala. Diini sa miagi nga panahon, kamo naglakaw, sumala sa paagi, sa pagkinabuhi niini nga kalibutan. Sumala sa prinsipi sa gahom, sa kahanginan. Ang espiritu nga karon nagabuhat diha sa mga anak sa pagka masilupakon. Verse 3. Diha sa kang kinsa usab kita nga tanan nagbaton sa atong pagkinabuhi sa miagi nga mga panahon diha sa mga pangibog sa atong unod nga nagatuman sa mga tinguha sa unod o sa huna-huna o sa kinaiyahan mga anak sa kapungod bisan sama sa uban. In the book of John, kamo iya sa inyong amahan nga mao ang yawa. So, wala pa tamasay. So, kamo iya sa inyong amahan nga mao ang yawa o ang mga pangibog sa inyong amahan inyong paghimuon. Siya usa ka mamumuno sukad sa sinugdan ug wala nagpuyo sa kamatuoran. Tungod kay walay kamatuoran diha kaniya. Sa diha nga siya nagasulti og paka, siya nagasulti sa iyang kaugalingon kay siya pakakon og kagamahan niini. So mao na ang atong kinabuhi kaniadto. We have been into the slavery of sin. Now, Jesus came into the world and shed His own blood for our redemption. Ha? Si Ginoong Hesus, nianhin ni kalibutan na, gipaagas na iyang kaguling dugo, aron ilukap ka nato. Atong sa 1 Peter chapter 1, 18 to 19. 18, kamoy basa na, read. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversation, receiving the tradition from your fathers. Verse 19, go. But with the precious blood of Christ, as the lamb without blemish and without spot. So, mao ni yung Pedro, yung siya, tungod kay kamo nahibalo, nga kamo wala gitubos pinaagi sa madunuton nga mga butang, sama sa plata o bulawan, gikan sa inyong kawang nga pagkinabuhi, nga nadawat pinaagi sa tradisyon, gikan sa inyong mga amahan. Apan, pinaagi sa pililhon nga dugo ni Kristo, nga sama sa usa ka nating karnero, nga walay kaot o walay mansa. So, mauna ang gihimo sa Ginoo na to. Then, God intervened in our lost condition. Then, gitawag ta niya ngadto sa iyang kabuhigon. Mauna ang ibuhat sa Ginoo. Arita, basahon na to. John 6:44. John 6:44. Kamoy basa na. Read. No man can come to me except the Father which has sent me draw him, and I will raise him up at the last day. Ephesians chapter 2, verse 4. Go. But God is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us. Verse 5. Go. Even when we were dead in sins, hath He made us together with Christ. By grace we are saved. Verse 6. Go. And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Verse 7. Go. That in the ages to come He might shew the exceeding riches of His grace, His kindness toward us through us. Verse 8. Go. For by grace are ye saved
Verse 9 ko. Okay. Maulit sa Diyan. Isa. Walay tao nga makaduol kanako gawas kon ang amahan nga nagpadala kanako magadani kaniya ug ako mubanhaw kaniya sa katapusang adlaw. So ikaw na-save ka, na-save ta. It's the God the Father may nagpaduol na to dito in Jesus Christ. Then, iyon dito sa book of Ephesians, apan ang Diyos, kinsa adunahan sa kaluoy, tungod sa iyang dakong gugma, nga pinaagi nini siya na higugma kanato. Bisan sa diha nga kita mga patay diha sa mga sala, nagbuhi kanato pagtingog uban ni Kristo. Tungod sa grasya, kamo ng aluwas. Verse 6, o mipabangon ka na to, pagtingog, o mipalingkod ka na to, diha sa langit nun nga mga dapit, diha ni Ginoong Jesucristo. Kani Ephesians 2:6, ako yun balik-balikon, kay balik-balikon pag sulti ninyo ba nga, ako, murag dili ko makatuo ani. Pero naamas Biblia. Ingon rio, og mipabangon kanato pagtingog og mipalingkod kanato diha sa langit nun nga dapit. Kita ba sa pananaw sa Ginoo tuan nata naglingkod sa langit nun nga dapit may diri langit nun nga sa mga dapit diha ni Kristo Jesus. Verse 7 diri aron sa kapanahunan nga moabot siya makapakita sa naghingapin nga mga bahandi sa iyang grasya diha sa iyang kalumo nganhi kanato pinaagi ni Kristo Jesus. Verse 8, common verse ni nato, kay tungod sa grasya kamo nangaluwas. Pinaagi sa pagtuo o kana dili sa iyong kaugalingon ini ang grasya sa Dios. Dili sa mga buhat basin adunay tao nga magpakadto. So, mao na ang gihimo sa Dios. So, He intervened in our lost condition and called us unto Himself. Wala itong ibasa. Pagkuman na ni, He delivered us from the old life. He pagawas ta, gikan ang karaan na itong kinabuhi sa sala, then, gihimo tang bagong minugna. We were made, God made us a new creature in Christ Jesus. Basahon na ito niliri. Ephesians chapter 2 verse 10. Kami basa na. Really read. For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God hath foreordained that we should walk in them. 2 Corinthians 5:17. Go. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So mauna gisulti ni Paul, Ephesians and Corinthians, si Paul ang iyapon kasulatan niya isa. Kay kita ang iyang mga habiling binuhat nga gimugna diha ni Kristo Jesus alang sa maayong mga buhat nga ang Dios kaniadto pa nagbuot na nga kita kinahanglan maglakaw diha kanila. 2 Corinthians 5:17 busa kung si bisan kinsa nga tao anaa ni Kristo siya usa ka bag-o nga minugna ang daan nga mga butang nangawala na tanawa ang tanang mga butang nangabag-o nangabag-una. So mao nang gihimo sa Ginoo, He delivered us from the old life of sin and made us a new creature in Jesus Christ. Then He brought us out of Adam and placed us in Jesus. Mao nang gihimo sa Ginoo na to. Sa hawla to Colossians 1:13. Kami basa na, really read. Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of His dear Son. So, ikaw na kinsa miluwas ka na to, gikan sa kahom sa kangit-ngit, o mipabalhin ka na to, ngadto sa kingharian sa iyang minahal na anak. You see? So, iyan ang gihimo tanan. He did all of this with a mighty display of divine and sovereign power.
gihimo ni sa Ginoo diri kanato gikan ang iyahang labing gamhanan nga pagpadayag sa iyang langit nun o labing gamhanan nga kahon. So when we approach Him in worship, kung muduol ta sa Dios sa pagsimba kaniya, we should always come to Him mindful of all that He did for us when He saved our soul. Amen. Balik ko na ko ni siya para maklaro. When we approach Him, kung muduol ta sa itong Ginoo sa pagsimba, we should always come to Him, kanunay yung muduol kaniya, paghuna-huna sa tanan nga iyang nahimo diri kanato ngadtong panahon nga giluwas niya ang atong kalan. Point B, for His restoration. For His restoration. Now, the Israelite worshiper is reminded that God brought him out of Egypt and has settled him in a promised land of blessing. So, the worshiper is to look back to where the Lord brought him from, and he is also to look around at what the Lord had given him in grace. Now, the Israelite worshiper would remember, kinanglan mahinumdum sila, giunsa pagpika sa Ginoo ang Red Sea. Amen. Kinahanglan ba nagipahuna mo na sa Ginoo? Giunsa sa Ginoo pagpikas ng Red Sea. Giunsa sa Ginoo pagpakaon tong ilang mga amahan at tong mga mana gikan sa langit. Gikan sa langit. Gidala sila sa Ginoo ato sa promised land. Pagkaadlaw na giyahan sila na pillar of cloud, na poste nga cloud. Pagkagabi na pillar of fire nga nagiya kanila. So, pag umana na, naglakad sila sa wilderness, ipainom sila tubig, gikas sa bato. Kasi, ipainom sila tubig, gikas sa bato. Dayon, daghang, pag ato na sa promised land, daghang mo, magpakikaway nila, ang tanan nilang mga kontra-pilde. Ang tanan ng kontra-pilde. Maunay gusto sa Ginoo, hinumduman nila, giulsa sa Ginoo pagkuha nila out of a place of desolation, out kanang lugar bitaw nga murag iyong piniyaan, dahil gidala sila sa lugar nga puro panalangin, and he could be appreciated. Nga sila unta makadayeg sa Ginoo sa tanan nga gihimo sa Dios o gihimo sa Ginoo ala kaniya. In other words, the Lord has given Israel a heritage. They were to be thankful for it. Mauna ang atong ibasa kaniya. Mauna atong ibasa kaniya for His restoration. Now, the same should be true of us. Amen. Ato nani, the same should be true of us. We need to remember that the Lord brought us out of death in life. Amen. He delivered us from the place of separation and isolation. And He has brought into a place, and He has brought us into a place of spiritual intimacy with Him. He has restored us to a place of perfect fellowship with Himself. And that truth should cause us to worship and glorify Him. Maulit mabasa na ito sa Ephesians chapter 5, 6 to 11, and Ephesians 1, 11. Inulit sa 5. Even when we were dead in sins, hath quickened us, gibuhi ta sa Ginoo, together with Christ. Inulit ito, by grace ye are saved. Verse 6, He hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Amen. So Ephesians 1:11 yun ito, in whom also we have obtained an inheritance,
being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. So, point C, for his rewards. For his rewards. Now, the Israelites worshiper was to remember that God had blessed him beyond belief. Dili sila makatuko sa panalangin nga gihatag sa Ginoo nila. Gusto Ginoo mainumdum sila ni. Tumuduol sila sa Ginoo. He had planted him in a place where all his needs were met. Ibutang sila ang lugar nga ang tanan nila mga kinahanglanon matagbo na sa Ginoo. He was to remember that he had been given a land, a place of peace. Yung kinahanglan mahinumdum ka na ko, kinahanglan mahinumdum mo, nga gitagaan mo na kong giyuta, lugar sa kalinaw, lugar na mo-prosper mo, o lugar sa panalangin. He is to be grateful for this blessing. Kinahanglan pasalamat mo na yung mga panalangin nila. Igon anak po ang katinood ala ka nato. Igon anak po ang katinood ala ka nato. Not only did God save our souls, wala lang ang Ginoo muluwas atong kalag, pero iyatang gipanalanginan beyond belief. Jadi nato matmuan ba? In fact, kanang Ephesians 1:3 nagsulti na nato nga He has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. So, just consider some of what He has given you in Christ Jesus. Consider lang, ang unsay gihatag sa Ginoo nato diha ni Jesus Christ. The first, ang imong ngalan gisulat na sa Lamb's Book of Life. You see, ang imong ngalan gisulat na sa Lamb's Book of Life. Then, gitagaan ka everlasting life. Kasahon na to nito si Quran. Luke chapter 10 verse 20, kamay basa na, read. Notwithstanding this is yours not, that fear shall subject unto you, but God rejoice because your names are written in heaven. John 6:7 go. So manigingon diri nga gisulat na ang atong ngalan sa Lamb's Book of Life. Gitagaan ka kinabuhing walay katapusan. Napa yung assurance nga gihatag sa Ginoo nato. John 10:28 kamay basa na. Read. Ako lang masahon ng 28 ingon siya. Ug ako naghatag ngadto kanila og kinabuhing dayon. Muna gihatag Ginoo nato. Og sila dili na kayon balaglag. Ni adunay tao nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Muna nga kita dinhi katudlo maganda ang assurance of salvation. Nakatudlo ka ng when you are saved forever. Makasalat, pero dili mawala ang kaluwasan. Okay, so the next is gi-adapta ngadto sa pamilya sa Dios. Gi-adapta ngadto sa pamilya sa Dios. Dayon ang presensya sa Dios naa kanato. Dayon gi-sangkap ta sa tanan natong mga kinahanglanon, isangkap ta sa Ginoo. Romans 8:15, dili ta magsugod. Romans 8:15, read. Verse Hebrews 13:5. Kami basa na. Read. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he has said, I will never leave thee nor forsake thee. Philippians 4:19 go. My God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. So muna gi-sulti ni Paul ito sa Romans siya. Kay kamo wala malag pakadawat sa Espiritu sa pagkaulipon. Pag-usap. Aron mahadlok apan kamo lalag pakadawat sa Espiritu sa pagkasinagog.
na pinaagi nini kita nagatuaw Aba Amahan. In the book of Hebrews, itugot nga ang inyong pagkinabuhi walay pagka maibugod o magkuntinto sa mga butang nga inyong gibatulan. Kaya siya maingon, ako dili kayo mubiya kanimo. Assurance sa Ginoo nato. Ako dili kayo mubiya kanimo, ni musalikway kanimo. Verse 19 sa Philippians, Paul mo yapon apan ang akong Dios utagbo sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa iyang mga bandit diya sa himaya pinaagi ni Kristo Jesus. Mao na himo sa Ginoo. Ang imong ngalan naa sa Lamb's Book of Life, gitagaan tag everlasting life, then gisagop to sa Ginoo ngadto sa iyong pamilya, then ang presensya sa Ginoo na kanato, dayon gisangkap ta sa tanan nato mga kinahanglanon. Napa? Gihigugma mo sa Dios. Then gipasaylo ta sa atong mga sala. Then doon natin manlalaban dito sa langit. You see? So pauna ang ato basahon sa Jeremiah 31:3. Kamoy basa na, really read. So mo naging sa Ginoo, ang Ginoo ipakita sa karaang panahon nga ni kanato nga nagaingon. Oo, ako mihigugma kanimo uban sa walay katapusang gugma. Pusa uban sa mahigugmaong kaayo, ako bibira kanimo. Kana 1 John 1:7, kami basa, really read. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanses us from all sin. Padayon ta 1 John 2:1, really read. My little children, these things write I unto you, that ye sin not, and ye cannot sin, ye have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So mao na gihimo sa Ginoo nato. We have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So makasala man ta, Kristohanon ta, makasala ta, tuan dito sa langit si Jesus Christ, akusar ta sa yawa, tuay atong abogado dito sa langit. Pag akusar sa yawa, ingon si Jesus Christ, kanang tawhana, kanang bayana, ako na lang ihugasan sa bibig ng dugo. Quits tanan. Quits na. Okay. So, mao na ang gihimo sa Ginoo na to. Then, His indwelling presence, dayon, His promise of the home in glory. Mao din ang gihimo sa Ginoo arita. John 14:17. Kana kami basa na. Really read. Heaven is the spirit of truth, who the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. For He dwelleth with you, and shall be in you. Kung tuan na ta sa aram ta, ato ta sa langit, wa may mga luha. Revelation 21:4, kaway basa na, really read. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Wala yung sa Ginoo, kung ang Diyos, kung pahit sa tanang mga luha, ikan sa ilang mga mata. Kung wala na kamatayon, ni kagool, ni paghila, ni aduna pa bisan unsa ng kasakit, kay ang nauna nga mga butang nangahanaw na. Nangahanaw na. So, kaningang panalangin are just a small portion of all we have in Jesus. Ito atong ibasa, mga panalangin na gabay na kayo na portion sa tanan nga maangko na ito gikan Jesus, in Jesus Christ. Thoughts of all that He has given us, kaning mga hunang-huna sa tanan nga gihatag sa Ginoo nato pinagi ni Jesus Christ. Angay ni nga puno sa itong mga kasing-kasing when we approach Him for worship. Katong kini atong ibasa. Kani atong ibasa ganiha kinahanglan ni mauni ang nasa itong hunahuna
nga yan gihatag nato dihan Jesus Christ, angay ni nga mapuno sa itong mga kasing-kasing kung muduol to sa Ginoo, kung musimba ta sa Ginoo. Yun ang tinog na pagsimba. The more we learn about who we are and what we have been given in Jesus, the more we will desire to worship Him. Therefore, we should ever meditate on His grace. Therefore, we should ever meditate on His grace. Therefore, we should meditate on His love. Therefore, we should meditate on His redemption and all His many blessings. As we do, the heart will be moved to glorify and worship the Almighty God. Katapusan ni challenge na ako sa katapusan. Has the Lord done anything for you at all? If He has, why don't you select the best of those things and come before Him and give Him back to Him right now in the form of your worship? How long has it been since you humble yourself before Him, before God, with a grateful heart and thank Him in your worship? Nilutang ako ka. Amahan naman lang ito, buhay ng mga Diyos. Among gitoki din niya amahan ng kahaponon. Kung saan pagdool kanimo sa tinuod nga pagsimba kanimo pinagi sa pulong sa Diyos. Amahan, salamat sa imong mensahe. Salamat Ginoo nga gitudloan mo minimo ani amahan. Kay dili ordinaryo ang among pag-ani dinhi, ang among tuyo dinhi nga ni ani amahan tungod kay ron maday ka sa imong nahimo sa among kinabuhi. Amahan mo lang ito, salamat sa imong mga pasalig diri kanamo. Salamat sa imong nahimo diri kanamo. Ug mauna Ginoo ang ana sa mga kasing-kasing nining kahaponon sa among pagsimba dinhi nining kahaponon. Akong gihanyo ang matag usa, you can sit it down there, you can worship, you can come to the altar, pakiistorya sa Ginoo. Salamati ang Ginoo sa nahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Simba ang Ginoo, pinaagi sa iyang nahimo diya kanimo nining hapon. Let's do it. Mahal mo lang ito, buhay ng mga Diyos. Salamat Ginoo sa inyong mensahe diri kanamo. Amahan, akong salamatan ikaw, amahan sa tanan nga imong nahimo diri kanamo. Mauna Ginoo nga niya kami, nagsimba kami kanimo. Mahal mo lang ito, wala ko kay balo sa mga intention sa kasing-kasing sa imong anak Lord. Ako lang ni pangamuyo kay Ginoo. Dungga amahan ang among mga tinguha niya kanimo. O personally amahan, isip imong tagaan o kahog ini nga congregation among mga boyo na ikaw nga among Ginoo magpanalangin sa matag usa ug magbantay sa matag usa. Kay duha amahan, akong ipangamuyo kay ikaw Diyos o kakagahom paghimo sa imong naong nga magsidlak na sa matag usa ug magpadagayawon sa grasya nga sa matag usa. Katulo amahan, akong ipangamuyo nga ikaw nga among Ginoo magmaya sa imong panagway nga sa matag usa ug matag sa matag usa ug kalinaw. Diyos kalito ni natapusang mga panahon, hindi una amahan ang pagtuon niya kanimo. Kailangan mo mag-ampok, mga liupo kanimo, salig naman na ni Jesus Christ, ang mabukong personal ng luwas. Amen. Okay, we're going to sing Jesus is the joy of living. Amen. Okay, first stanza already singing. Jesus is the joy of living. He's the King of life to me. And to Him I all I'm living. He's forevermore to me. Amen. I will do what He commands me, and in life He leads the goal. Jesus is the joy of living.
dearest friend I know. Together stands up. Jesus is the joy of living. He's the King of life to me. And to Him my Lord I'm giving. He's forevermore to me. I will do what He commands me. Anywhere He leads I go. Jesus is the joy of living. He's the dearest friend I know. Amen. Please let us bow our heads and let us pray. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for this wonderful day. Salamat, Lord, for giving us a message, Lord, of a biblical sa pagsipag ni aming Amahan. Salamat for using our pastor, Lord, alang sa pag-deliver sa iyong message. And we are praying, Heavenly Father, na matagusakan na mo ang itaon din na mo, Lord, ang insakto na pagsipag ni aming mo. We are praying, Heavenly Father, that as we end the service, may your blessing, may your love, may your joy, and may your abundant grace, Lord, ay gahatag mo sa matagusan. Ang uban sa mga, Lord, karang si Manahan magabiyahe, na ang uban sa mga nagatrabaho. But ang ginapray ka mo, Lord, kung aha magani ang inyong kakalangkan karong susunod ni Simana, we are praying, Lord, for your divine protection na gahatag mo sa matagusan. Matagi ang matagusakan na mo, may pangawas o God. Might be, Lord, that some of our fellow Christian believers na sa mga problema, kaya mo pinapangabuyo ka mo, Lord, help us, Lord, to solve the problem. Help us, Lord, na sa makanunay, Lord, ang mga challenges na nangapot sa mga kinabuhi na baka overcome yung mahal. And we are praying, Heavenly Father, sa makanunay, isan pa sa mga kasimba, sa mga kauwan mo sa church, nawa ng simba karon. We are praying, Heavenly Father, that next Sunday, mahiguban na mo sila sa church, O God. In Christ we pray, and for the bless of our sins. Amen.